Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Pakitawag ng iba, mga klase nyo. Naririnig ako ng mabuti. Malakas yung boses natin dyan. Malakas po ba? Malakas? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. Pakibukas muna ng sandali yung mga, mga camera. Tingnan muna natin kung kayo nga ba talaga yan. Yan. O, yung iba, hinihintay po natin kayo. Mga ginood minibini. Okay, yung iba, pakibukas. Bigyan niya, Buntilaw, Haitas, Urlas, Trisha, Valcorza, Kaputulan. Oh, hello Rashni. Ngayon ko lang nakita yung mukha ni Rashni. Mukhang alagang-alaga tayo ngayon ah. Ayan. Teka muna yung iba. I-maintain muna yung camera nyo. Huwag yung ano. Okay. Komento yung buong pangalan. Magaling. Okay. Umupo ng maayos. Burlas. Lipinid. Ba't ayaw mong mapakita lipinid? Taratan. Okay. Magaling. Okay. Komento ang buong pangalan. And we're all clear. Close your cameras. Maraming salamat. Okay, microphone check. Check mic. Lahat, microphone check. Afternoon, sir. Magandang hapon sa lahat. Ngayon, may nangyari nung nakaraang talakayan natin. Noong Lunes o Biyernes. Kailan ba yun? Yung huli? Wednesday nga pala. Wednesday, sir. Okay, magaling. Ano nangyari? May namatayan ba? O ba't wala kayong gana ngayon? Busog? Dito ka, sir. Inaanto kayo? Di ba may utang ka pang kanta, Joan? Huwag na lang. Kasi kaunti na yung oras natin. Okay, makinig lahat. Okay. Nakikita niyo yung pinapresenta natin ngayon? Yes, sir. Okay, magaling. Okay. So, maging aktibo sa comment section at sa mic para hindi kayo mapaalis dito sa ating Google Meeting. Copy? Yes, sir. Okay. So, ang itutuloy lang natin, yung hindi natin pag-usapan na ibang bahagi ng demand at supply, kung paano sila mag-react sa presyo na tinatawag natin. Diba? Napag-usapan natin nung nakaraan yung unang bahagi ng perspektibo. Kaninong perspektibo iyon? Ito ay sa consumers. Okay. Ito yung sa atin. Mga consumer, yung mga gumagamit ng mga produkto o yung mga mamimili na sinasabi natin. Diba? Ayun. Nasabi natin na kapag ang presyo ay bumaba, ang mangyayari sa quantity demand o yung dami ng demand na bibilhin ng consumer ay anong mangyayari kapag bumaba yung presyo? Taghan mo pala. Okay, very good. Kitang-kita yan. Aakyat ng ating demand, ibig sabihin marami ang tatangkilik at bibili nito. Maraming mga consumer ang magkakaroon ng interest dahil nga mura, bagsak presyo. Kaya nga mangyayari sa ating quantity demand o yung dami ng produktong bibilhin, aakyat.
Bagkus kapag ang presyo ay umakyat, using and following the consumer's perspective and also following the law of demand, ang mangyayari sa ating quantity of demand will go down because the price goes up. That's very logical, di ba? Kasi bilang consumer, kapag tayo po ay sinampal ng mataas na presyo, ibig sabihin nagmahal ang mga produkto, ang mangyayari ay ang demand ay bababa. Ibig sabihin, kakaunti o mababawasan ang dami ng produktong ating bibilhin. Natandaan po ba to? Yes, sir. Magaling. Ayun. Sa kabilang banda, pagdating naman po sa supply, kapag bumaba yung presyo, ang mangyayari sa ating dami ng isusupply bilang negosyante ay bababa rin. Bakit? Bilang isang negosyante, titingnan natin. Okay. Ayun, nakamute na. Magaling. Titingnan natin kung ano yung posisyon ng presyo. Bilang isang negosyante, matutuwa ba tayo kapag bumagsak yung presyo? Hindi, sir. Yes, sir. Hindi. Dahil pakiramdam natin ay kakaunti ang ating kikitain at parang lugi tayo roon. Pagdating naman kapag umakyat man po ang presyo, ang mangyayari sa ating isusupply ay tataas rin. Ibig sabihin, dadamihan natin. Yan po ay tinatawag nating businessman's perspective. Ito. Ang kanina, consumer's perspective. Ngayon, mag-focus naman tayo sa businessman's perspective na kung saan lahat ng mga desisyon at ideya at ang mga kilos batay sa paggalaw ng presyo ay pumapabor sa tinatawag nating mga sino ito? Mga negosyante, mga businessmen. Kaya nga, we are following the businessman's perspective. Let's try to put it into a real situation. Okay na? Ituloy natin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, binabatayan natin, kunwari halimbawa ay itong bigas. Okay. Tingnan po natin kung we need to follow the businessman's perspective. We need to follow the law of supply. Okay. And remember, in the law of supply, when the price goes down, the quantity supply will goes down. When the price goes up, the quantity supply will also goes up. Kasi we are following the businessman's perspective. Do you copy? Yes, sir. Okay. Tuloy natin. Okay. Bilang isang negosyante, nakita nyo po na ang presyo ng bigas, bawat kilo ng bigas, from 30 pesos per kilo, umakyat po ng 60 pesos per kilo. Mga ilang porsyento ang inakyat ng presyo? How many percent? 50, sir. 50%. So, when the price increased by 50%, that's why from 30 pesos turned into 60 pesos per kilo. Now, what happened to the price? Goes up or goes down? Goes up, sir. Goes up. Kaya nga kung makikita niyo ito. Ngayon, when the price goes up from 30 pesos to 60 pesos, ano yung inaasahan natin mangyayari sa ating supply, quantity supply? Goes up. Just follow the businessman's perspective, the law of supply. Goes up, sir. Goes up, sir. Very good. The price, kita nyo yung pinipresenta natin? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Napapansin nyo yung laser natin? Nakita ba? Yes, sir. Magaling. Okay. O ngayon, napansin bilang isang negosyante, isang magaling na negosyante, ay nakita natin ang presyo from 30 pesos to 60 pesos goes up. So, logically, following the law of supply, expected. Bilang isang negosyante, aakyat ang ating bilang ng isusupply. In short, the quantity supply will also goes up. Bakit natin sinabing quantity? Because we are talking about numbers. Okay, the count. Do you copy? Yes, sir. Okay. Magaling. Ngayon, ang mangyayari. Ayan. Noong anong nangyari? Noong 30 pesos pa lang yung presyo dati. Kahapon, 30 pesos yung presyo. Ang isinupply mo, ang ibinenta mo ay 100 pesos. Ay, 100 piraso na 100 sako ng bigas. Yan na lang. Okay.
So, noong 30 pesos pa lang kahapon yung presyo, nag-supply ka at nagbenta ka ng 100 sako. Okay. Tapos naubos lahat. Good for you. Ngayon, ilan yung kikitain natin? Ilan yung total na kita natin? The profit. If the price 50,000, sir. if the price is 30. If the price is 30 and we have 100 sacks, then ilan yung kikitain natin lahat? How many we should expect? Sigurado kayo? I-komento. 3,000, sir. Sigurado kayo 3,000? Ba't naging 3,000? Tinimes nyo lang yan. Mali yun. Sa isang sako, ilang kilo ba meron? 25, Sigurado? 30, sir. Ang 30. Halatang, Eh, halatang walang pakialam sa ano, sa mga ano sa kanilang. Kilo, sir. Sa isang sako, ilang kilo? Regular ay 50. 50 kilo, di ba? O, ngayon, may bawat kilo, 30 pesos. Ngayon, ilan lahat ang kikitain natin? Ang inaasahan nating babalik sa atin lahat na pera. 150,000, sir. Very good. Okay, tama yun, yung unang sinabi ni Kumaling. Lahat, yan ay magkakaroon tayo ng kita na 150,000. Okay. Eh ngayon, napansin natin na umakyat yung presyo. Bilang isang negosyante, 100 sako pa rin ba ang isusupply mo? O babawasan natin? Kayo, follow the businessman's perspective. And we should follow the law of supply. Anong gagawin natin? 100 sako pa rin ba ang ating isusupply? Anong mangyayari sa atin? When the price goes up, naging 60 pesos bawat kilo. Yun, ilang sako ang ating dapat ibenta? Just do the estimation. Ano? 100 pa rin? Dadamihan natin o babawasan natin? Alin sa tatlo? Dadamihan. Dadamihan, sir. Ay, nako, tagal. Siyempre, dadamihan natin. So, ipagpalagay lang natin, mula sa 100 sako, dahil nainganyo ka magbenta ng marami kasi nga, ang nangyari sa presyo ay umakyat, tumaas, copy. Yes, sir. Okay. Ngayon, halimbawa, nagbenta ka ng 200 sako. Kasi nga, umakyat yung presyo. So, sasabihin ng mga negosyante, nako, opportunity ko na to, tumaas yung presyo. So, siyempre, mauubos to kasi in demand, kaya nga tumaas yung presyo. Maraming mamimili ang gustong bilhin nito. So, kaya, asahan kong mauubos ito. Kaya nga, bilang isang negosyante, dadamihan ko agad yung aking i-produce. Kaya nga, naging 200. Ngayon, tingnan nyo, kapag 200 sako yung binenta ko tapos naubos, tapos bawat kilo ay 60 pesos, ilan yung ipaprofit natin? 600,000. Magaling. Ayun. So, magkakaroon tayo ng kita na 600,000. Di ba? Eh, kapag 100 lang yung binenta natin, ilan yon? Sabihin natin, nagbago na yung presyo, naging 60 pesos, pero 100 sako pa rin yung binenta mo. Tapos naubos lahat. Ilan yung kikitain mo? Sige nga. 300,000. Okay, 300,000. Eh ngayon, bilang isang negosyante, aling kita yung pipiliin mo? 600,000 o 300,000? 600,000, sir. Okay, 600,000, di ba? Kasi gusto natin ng malaki. Di ba? Gusto niyo ba ng malaki? Yes, sir. Yung malaking malaki? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Malaki yung kita, yun ang gusto natin, di ba? Kaya nga, why settle with the less profit? Di ba? Meron namang tayong pagkakataon, nakikita tayo ng malaki. At ano yung pagkakataong ano yung sinasabi nating pagkakataon na magkaroon tayo ng kita na malaki? Kailan? Kapag? Tumaas ang presyo, sir. Very good. Umakyat yung presyo. Tumaas. Nakuha pa ba natin to? Yes, sir. And anong batas to? What law is this? Law Law of supply. Very good. Using what perspective? businessman's Okay, businessman's perspective. Dapat magawa, kung paano natin magagawa ng tama ang law of supply, kailangan muna natin i-relate yung ating sarili sa mga
negosyante. Nakuha po ba natin? Yes, sir. Yes, sir. Okay, magaling. At ang huli na lang kasi kakaunti na lang. Ang nangyari naman ay, ayun, tingnan nyo ha. Ito yung conclusion natin sa baba. Kita ba? Kita? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Because the price goes up, the supply will also increase, correct? Yes, sir. Because that's the law of supply. Now, when the price decreases from 60 pesos turn into 40 pesos per kilo, big sabihin, ang nangyari sa ating presyo ay bumaba. Presyo ay bumaba, sir. Very good. Very good. Ligado. Ngayon, bumaba yung presyo from 60 pesos, naging 40 pesos per kilo. Correct? Yes, sir. Correct. And what do we expect with our supply? Bumaba din, sir. Siyempre. Okay. Pagdating sa supply, law of supply, gagaya lang yung ating quantity supply, kung ano yung galaw ng presyo. Yun lang ang napagano. Simpleng bagay na dapat yung tandaan. Kasi pagdating sa demand, opposite yung direction. Did you notice that one? Na-notice niyo ba? Napansin niyo? Okay. Okay. Kapag demand, salungat yung direction. Kapag supply, gaya-gaya lang yung ating quantity supply. Umakyat yung presyo, aakyat yung supply. Bumaba yung presyo, bababa yung supply. Kaya nga, sa kasong ito, ay bumaba yung presyo, bababa rin natin yung supply. So, dati, kahapon, kapag ang presyo ay 60 pesos, ilan yung isinupply natin kahapon? 200, sir. Okay, 200 sako. Kaya nga, nagkaroon tayo ng ating profit na 600,000. Okay, naubos lahat. Okay, lahat ng perang hinawakan mo ay 600,000. Ngayon, siyempre, bababa rin ang ating isusupply. Kaya nga, halimbawa na lang, nagbenta ka na ng 150 piraso ng sako ng bigas. Kasi napansin mo, yung presyo ay naging 40 na lang. Okay, tama ba yung decision natin? Yes, sir. Okay, na magbenta ng 150 sacks. Okay. Kapag ganito yung kaso, anong mangyayari? Ilan yung kikitain natin? 300,000, sir. Very good, 300,000 pesos. So, ito yung pansinin nyo. Kahit bumaba man yung presyo bilang isang negosyante, kahit bumaba man yung presyo, ang tanong, kikita ka pa rin ba? Yes, sir. Yes, sir. Siyempre. So, bilang isang negosyante, opportunity mo pa rin itong kikita, kaya nga, magbebenta ka pa rin kahit bumaba nga yung presyo. Pero ang mangyayari lang, ay ano yung mangyayari sa ating supply? Yes, sir. Okay, yung bababa nga lang kasi nga bumaba yung presyo. So that's the very logical move as a businessman. Nakuha po ba natin? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so mabenta ka pa rin kasi dapat mag-focus ka na sa ibang produkto na matataas yung presyo kung negosyante ka. Ibig sabihin, kapag ang presyohan ng bigas ay bumaba, hindi dapat na mag-settle ka lang sa isang produkto. Dapat bilang isang negosyante, marami ka ring ibang bagay na binibenta para maging flexible, kumbaga, na kung kapag dihado ka sa mga presyohan sa produktong bigasan, kapag bumaba yung presyo, tapos mapapansin mo sa ibang produktong binebenta mo naman, kagaya ng mga laruan, kapag umakyat yung presyo ng mga laruan, doon ka naman babawi. Nakuha mo ba? Nakuha nyo ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, ibig sabihin, bilang isang negosyante, titingnan natin at mas gustong-gusto ng nating mga negosyante na ano yung lagay ng presyo? Mataas. Mataas. Okay? At ayaw natin na bumaba yung presyo. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Magaling. Ano naman yung gusto ng mga consumer? Mataas o mababa yung presyo? Mababa. 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 Okay. At ang ayaw nating mga consumer ay yung pagtaas ng presyo. Okay. So, ayun ha. Kaya nga mangyayari kung titanin niyo sa halimbawang ito, the price goes down and then our supply will also decrease from 200 sacks naging 150 na sako na lang.
Okay? Ngayon, sa mundo ng pagninegosyo, sino ba yung dapat manaig, ang negosyante o mga consumer? Sino? Dali, oras na. Rinig ako? Yes,